Magandang araw mga kaabi. For today's video, bibigyan ko lang kayo ng idea sa pagkukondisyon ng kalapate. So, bibigyan ko kayo ng basic conditioning na ginagawa sa kalapate. So, ito naman, halos lahat naman ng fancier, ginagawa to. So, ipapakita ko lang sa iyo at bibigyan ko kayo ng idea. So, kung meron kayong mapupulot, so, pwede nyo pulutin. So, bago natin simulan yung tips na ibibigay ko sa inyo, sasagutin ko lang yung katanungan sa atin ni Sir Robert Tan sa kanong dalawa pa natin na follower. So kung paano raw ba mapapabuo yung dumi ng kalapate or yung ipot ng kalapate natin. So kapag kaganyan naman, so dapat alam nyo rin kung bakit nababasa yung ipot ng kalapate nyo. So kadalasan naman kasi normal lang naman na nababasa yung ipot ng kalapate kapag ka stress yung ibon. So number 1 talaga yan. Hindi ibig sabihin na basa yung ipot ng kalapate nyo, may sakit na. So kadalasan kaya nababasa yung ipot ng kalapate, stress yung kalapate nyo, ibig sabihin pagod. So yung stress naman kasi hindi lang nakukuha yan sa pagpapalipad ng kalapate. Nakukuha din yan kapag overcrowded yung loft nyo. So kapag marumi yung loft nyo, saka kapag nabubulabog nyo yung mga kalapate. So nai-stress yung ibon. So kapag kaganyan, ano nyo lang, bigyan nyo sila ng komportable na kulungan, malinis na kulungan. Tapos, mahalaga din na nagpapahinga kayo ng ibon kapag ka napapagod yung ibon nyo. So hindi pwedeng batak lang kayo ng batak sa pagpapalipad sa kalapate. Maaring lumakas yung paglipad niyan, kaso hindi nyo alam, humihina na yung resistensya ng kalapate nyo. So iwasan nyo rin na mag-force fly ng kalapate kapag ka hindi kayo nagpapahinga. So kapag kaganyan naman, makikita nyo naman yung kalapate nyo, basta maganda yung patuka nyo, mabubuo yung ipot ng kalapate nyo. So isa pang nagiging reason kung bakit basa yung ipot ng kalapate kapag ka rich sa water content yung patuka nyo. So minsan kapag ka fresh pa, so kung bago yung patuka nyo, so medyo marami pang water content o ibig sabihin tubig dun sa patuka nyo, katulad sa mga mani. So kadalasan yung ibang mga fancier, ang ginagawa dyan, binibilad muna sa araw bago isama sa mga patuka nila. So kasi ang mani, marami kasing tubig yung mani. So kaya yung iba, ang ginagawa dyan kapag ka nagbibigay sila sa derby, so 3 susubo nila kasi madali kasing matunaw yan, saka hindi na kailangan ng tubig para lusawin. So kapag ka narami kayo ng mga ganyan sa patuka nyo, naglagay kayo ng masyadong maraming beans na kadalasan naman kasi sa patuka na maraming tubig, yan yung mga beans. So rich in water kasi yan, water content. So kapag ka ganyan, pwede yung solusyon dyan, kukuntian nyo lang yung halo. So maghahalo pa kayo ng iba, katulad ng mga mais, ganyan. So para may iwasan nyo na maging basa yung ipot ng kalapate nyo. Tapos isa pang tips na may bibigay ko sa inyo para may iwasan nyo yung basa na ipot ng kalapate, which is yung kapag ka nagpalipad kayo ng kalapate, iwasan nyo na magbigay agad ng tubig kapag bumaba sila. So pakainin nyo muna. So kadalasan kasi yung kalapate, mapapansin nyo to, kapag ka nagpalipad kayo ng kalapate, kapag ka bumaba, tubig agad ang hinahabol o hinahanap nila. So kapag ka ganyan, ang ginagawa ko kasi yung para sa akin lang to, opinion ko. So wag niyo munang bigyan ng tubig. So hintayin niyo na makapagpahinga tapos magpakain kayo. So kusa naman na mawawala yung uhaw niyan kapag ka pinagpahinga nyo. Tapos pagkatapos silang kumain, noon pa lang kayo bibigyan ng tubig. Minsan kasi nagiging sobra sa tubig yung kalapati natin, kaya nag-iipot sila ng basa. So sa sakit naman kasi usually yung basang ipot ng kalapate talagang senyales na may sakit din yung kalapate nyo. Ito nga yung going light yung kalapate, senyales na may sakit. So basa yung ipot, nagtatae, yung tinatawag na nagtatae yung kalapate nyo. Tapos gumagaan yung kalapate nyo. So yun yung mga senyales na may sakit yung kalapate nyo. Kapag kaganyan, ang binibigay ko lang naman Salmostop. So para maiwasan nga na lumala pa yung sakit, kasi going light, senyalis yan na may sakit, hindi yan sakit. Kumbaga, senyalis pa lang na may sakit yung kalapate nyo. So pwede nyo siyang bigyan ng going light, wag muna kayo magbibigay ng mga antibiotic para gumaling yung kalapate nyo. So kailangan, Salmostop muna. So number 1 yan sa akin, kapag may sakit yung kalapate nyo, tingin nyo, going light, gumagaan, nagtatae. So Salmostop ang binibigay ko dyan. So ngayon naman, magpapakain na tayo ng kalapate dahil nasagot ko na nga yung katanungan sa atin nila Sir Robert Tan. So tuturo ko sa inyo yung basic conditioning na ginagawa sa mga kalapate. A few moments later.
So sa pagkukondisyon ng kalapate, basic lang naman itong bibigay ko sa inyong tips. So kadalasan ito yung mga ginagawa ng mga fancier. So ako kasi ang ginagawa ko, deworming muna. So kung napanood nyo yung mga previous video natin, so nag-deworm tayo o nagpurga tayo ng kalapate. So ngayon ang sinunod naman natin dito, natural antibiotic. So bawang at saka apple cider. So yan lang yung binigay natin sa kanila. So ang antibiotic naman kasi kaya ginagamit nila to para sa respiratory cleansing at saka bacteria flushing. So kadalasan kapag ganyan ang ginagawa nila, cleansing at saka flushing, antibiotic talaga ginagamit nila. So tayo ang ginagamit natin natural. So para walang side effect at saka kapag nagkasakit yung kalapati natin, hindi na magiging less effective yung antibiotic na ginagamit natin sa kanila kapag pinapagaling natin sila. So ang ginagamit natin bawang lang at saka apple cider vinegar. So yung mga tips ko naman na to, so pwede nyo pulutin. So pwede rin na gawin nyo yung ginagawa ng iba na antibiotic yung ginagamit kapag nagre-respiratory at saka bacteria flushing. So pagkatapos naman yan, magpapaligo kayo ng kalapate. So mas maganda kung force bath yung ginagawa nyo. So mas maganda kung may malatayon yung pampaligo nyo para matanggal yung mga hanip ng mga kalapate nyo. So ganito lang naman yung ginagawa ko, no? Malatayon kasi yung ginagamit ko na pampaligo. So mas maganda kung force bath yung ginagawa nyo kaysa self bath. So pwede rin kayong mag self bath para mas komportable yung ibon nyo, hindi ma-stress. So pero ang marerecommend ko sa inyo, force bath talaga. So pagka self bath kasi hindi masyadong nababasa yung kalapate. So bagya lang, hindi katulad ng pag-force bath natin na talagang basang-basa yung kalapate. So yan lang yung tatlong na basic tips na maibibigay ko sa inyo para makondisyon yung kalapate nyo. So pagkatapos naman yan, kasi hindi pa naman nakarecover yung kalapate nyo, so mas maganda kung magbigay kayo ng probiotics, electrolytes, saka yung multivitamins. So pwede yung powder, pwede rin yung by tablet. So yan naman yung tips ko naman na to na ibinigay sa inyo, kadalasan ito rin yung ginagawa ng mga karamihan sa mga fancier. So kapag katapos silang magpurga, kasi pagka nagpurga kayo, hindi ibig sabihin niya na nakakondisyon na yung kalapate nyo. Ibig sabihin nito, hinahandaan nyo pa lang para makondisyon yung kalapate nyo. Kapag nag-antibiotic kayo, so naghahanda pa lang kayo para makondisyon yung kalapate nyo na talaga. So hindi siya automatic na kapag nagpurga kayo, nag-antibiotic kayo, nakakondisyon na agad. So kailangan magbibigay kayo ng supplement sa kanila para makondisyon sila ng husto. So ito yung tips na masasabi ko sa inyo na talagang importante at mapapakinabangan nyo. So ito talaga yung mga basic lang na talagang importante. So hanggang dito na lang siguro yung video natin. Happy flying sa inyo. God bless. Sana may natutunan kayo sa video natin ngayon.